Magandang araw sa inyong lahat, isang mainit na pagbati mula sa ating komunidad ng pananampalataya. Ako'y lubos na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa mga oras na tayo'y magkasama, tayo'y magiging magkaagapay sa ating pagninilay at pananalangin. Nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nandito ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong sumali sa ating paglalakbay ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button. Ang inyong suporta ay mahalaga sa ating misyon na maghatid ng liwanag at pag-asa sa mas nakararami. Ngayon tayo'y magpapatuloy sa isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Ang ating pagninilay ngayong araw ay nakatuon sa mga makapangyarihang panalangin mula sa awit 23 at awit 91 para sa pagpapagaling. Sa mga panahon ng pagsubok at sakit, maraming tao ang nagiging balisa at nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pananampalataya at ang mga salita ng Diyos na nagbibigay ng kaginhawahan at lakas. Ang awit 23 ay isang napakagandang paalala ng mga pangako ng Diyos sa atin. Ang mga taludtod nito ay puno ng pag-asa at katiyakan na kahit sa gitna ng mga pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Isang napakamakapangyarihang mensahe na nagsasaad na sa kabila ng mga hamon, nariyan ng Diyos upang tayo'y gabayan at alagaan. Sa ating pagninilay, maari tayong magdasal at humiling ng tulong at lakas mula sa ating tagapagligtas. Sa kabilang banda, ang awit 91 ay nagdadala sa atin ng mga pangako ng proteksyon at pagpapagaling. Ang mga taludtod nito ay parang isang balabal na nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Sapagkat siya'y tumawag sa akin, ako'y sasagutin ko siya. Ako'y makakasama niya sa mga kaguluhan. Dito, makikita natin ang kahalagahan ng pagtawag sa Diyos sa mga oras ng pangangailangan. Sa ating pagninilay, magsasama-sama tayo sa panalangin at sama-samang hihilingin ang kanyang gabay at pagpapagaling sa ating mga buhay. Bilang bahagi ng ating pagsasama, hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga karanasan at saloobin sa mga komento sa ibaba. Anong mga pagsubok ang inyong dinaranas? Paano natin maipagdarasal ang isa't isa? Ang ating komunidad ay nandito upang magsuporta at magdasal para sa bawat isa. Ang mga kwento at saloobin ninyo ay mahalaga at makapagbibigay inspirasyon sa iba. Sa ating paglalakbay na ito, nais kong hikayatin kayong buksan ang inyong mga puso at isipan. Hayaan nating ang mga salita ng Diyos ang maging gabay natin. Habang tayo'y nag-uusap at nagdarasal, narito rin ang pagkakataon upang tayo'y lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Ang ating mga panalangin, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihan. Kaya naman, sama-sama tayong magdasal at humiling ng pagpapagaling, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Bago tayo magsimula sa ating mga panalangin, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Sa bawat dasal na ating ibinubuhos, may pagkakataon tayong makatagpo ng kapayapaan at kaginhawahan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging nandyan, handang makinig at tumulong. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sa ganitong paraan, mas marami tayong maabot at matulungan. Tayo'y magpatuloy sa ating pagninilay at panalangin sa mga makapangyarihang awit 23 at awit 91 at sama-sama tayong humiling ng Diyos na magbigay ng pagpapagaling sa ating mga puso at kaluluwa. Sa awit 23:1-3,
makikita natin ang napakalalim na mensahe ng pag-aalaga at paggabay ng Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor, wala akong kukulangin. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng liwanag sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng sakit at paghihirap. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay akayin sa mga landas ng kapayapaan. Ang pagninilay-nilay sa mga talatang ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga may karamdaman, sapagkat ipinapaalala nito na hindi tayo nag-iisa. Ang pagiging pastor ng Diyos ay nangangahulugang siya ang ating tagapangalaga na handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan, lalo na ang pagpapagaling ng ating mga sugatang puso at kaluluwa. Ang salitang pagsasauli ng kaluluwa ay isang napakahalagang bahagi ng talatang ito. Maraming tao ang nagdadala ng mga sugat mula sa nakaraan, mga alaala ng sakit, pagkabigo at pangungulila. Ang Diyos, sa kanyang walang hangang pag-ibig, ay handang ipagkaloob ang pagpapagaling sa ating mga espiritual na sugat. Sa Kanya, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan na lumalampas sa lahat ng kaalaman. Ang mga pagdadaanan natin ay hindi kailanman magiging sayang kung ang mga ito ay magdadala sa atin ng mas malalim na pagtitiwala sa Kanya. Ang mga pagsubok ay mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos at upang mas makilala natin ang Kanyang mga layunin sa ating buhay. Samantalang sa awit 91:1-2, isinasalaysay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kaligtasan. Siyang nakatira sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Diyos, na kilalanin siya bilang ating kanlungan sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang mga takot at pangamba na dala ng sakit at karamdaman ay maaaring magdulot ng labis na pagkabalisa sa ating isipan. Ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, ang Diyos ay nagiging ating kanlungan at dito natin natatagpuan ang kaligtasan. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang ating pananampalataya ay isang mahalagang sangkap sa ating proseso ng pagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan sa ating sitwasyon, ang pagninilay sa mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag at gabay. Ang mga pangako ng Diyos ay nagtuturo sa atin na kahit gaano pa man kalalim ang ating mga sugat, mayroong pag-asa at lunas na nagmumula sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang makakapagpagaling sa ating pisikal na kondisyon, kundi pati na rin sa ating emosyonal at espiritual na estado. Dapat nating isaisip na ang pagpapagaling ay hindi palaging nangyayari sa paraang ating inaasahan. Minsan, ang tunay na pagpapagaling ay nagmumula sa ating kakayahang tanggapin ang ating kalagayan at magtiwala sa Diyos. Ang ating mga pagsubok ay maaaring maging daan upang mas makilala natin ang Kanyang mga layunin at ang Kanyang mga plano para sa atin. Ang pag-unawa sa mga talatang ito ay nagiging gabay upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagkabalisa at takot. Sa kabuuan, ang awit 23:1-3 at awit 91:1-2 ay nagbibigay ng napakahalagang mensahe tungkol sa pag-asa, kapayapaan at proteksyon na nagmumula sa Diyos. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga salita, kundi isang paanyaya na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling, naway ating mahanap ang kapanatagan at lakas na nagmumula sa ating pastol.
Ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ay lagi nating mararanasan at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay makakaranas ng tunay na pagpapagaling sa ating mga puso at kaluluwa. Sa mga sandali ng sakit at pagsubok, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nangangailangan ng pagpapagaling, mahalagang balikan ang mga pangako ng Diyos na nakapaloob sa awit 23 at awit 91. Ang mga talatang ito ay hindi lamang nagsisilbing mga salita ng aliw, kundi nagdadala rin ng malalim na pag-unawa sa kung paano tayo inaalagaan at pinoprotektahan ng ating tagapagligtas. Sa awit 13 sus string, makikita natin ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastol. Ang pangako na hindi tayo magkukulang ay isang matatag na batayan ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay may karamdaman o kaya naman ay nalulumbay, ang Diyos ay nakahandang magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang kanyang pag-aalaga ay higit pa sa pisikal na pagpapagaling. Ito rin ay nagdadala ng emosyonal at espiritual na pagkasigla. Sa mga pagkakataong tayo ay nadarama ang panghihina, ang pag-alala sa kanyang mga salita ay nagbibigay lakas at pag-asa. Ang Diyos ay nag-aakay sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan, kung saan ang ating mga sugatang damdamin at kaluluwa ay maaaring magpahinga at muling mag-recharge. Samantalang sa awit 91:1-2, ang tema ng kanlungan at kaligtasan ay matatagpuan. Ang mga talatang ito ay nagsasaad na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay makakahanap ng kanlungan sa Kanya. Sa gitna ng mga pagsubok at panganib, ang ating pananampalataya ay nagiging ating kalasag. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan o natatakot, ang pagtitiwala sa Kanya ay nagsisilbing lunas sa ating mga pangamba. Ang pag-alala na tayo ay nasa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng tiwala ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Sa oras ng ating pangangailangan ng pagpapagaling, mahalaga ring isaalang-alang ang mga kahulugan ng mga salitang ito sa ating buhay. Ang mga pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang iingatan at papagalingin ay nagbibigay ng lakas na harapin ang anumang hamon. Ang mga sugat, maging ito man ay pisikal o emosyonal, ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humingi ng tulong at gabay, at sa ating pananampalataya, makikita natin ang Kanyang mga kamay na nag-aalaga sa atin. Ang awit 91:10-11 ay nagtuturo ng katiyakan na walang masamang mangyayari sa mga nananalig sa Diyos. Ang mga anghel ay itinalaga upang magbantay sa atin na nagsisilbing simbolo ng Kanyang proteksyon. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, kasama natin ang Kanyang mga mensahero na nagdadala ng liwanag at pag-asa. Sa mga panahong tayo ay naguguluhan sa mga kaganapan sa ating paligid, ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing gabay at kalakasan. Ang ating mga panalangin ay hindi nagiging walang kabuluhan. Sa halip ito ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Kapag tayo ay nananalangin para sa pagpapagaling, dalhin natin sa ating isipan ang mga talatang ito. Isama natin ang ating mga takot, pangamba at mga sugat. Ihandog natin ang mga ito sa Diyos na may buong puso at pananampalataya. Sa ating paglapit sa Kanya bilang ating pastol at kanlungan, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya. Ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal na proseso. Ito rin ay isang espiritual na paglalakbay na puno ng mga aral at pagkatuto. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya
ay nagdadala ng pag-asa. Tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating pastol ay patuloy na gumagabay, nag-aalaga at nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa Kanya, ang pagpapagaling ay isang pangako na hindi lamang natin inaasahan, kundi isang katotohanan na ating nararanasan. Sa awit 23:1-3, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng gabay at kapayapaan. Ang Diyos ang ating pastol, at sa Kanya hindi tayo magkukulang. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa Kanyang pag-aalaga sa atin, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Maraming tao ang dumaranas ng pisikal at emosyonal na mga sugat. At sa mga pagkakataong ito, ang paanyaya ng Diyos na magpahinga sa Kanya ay napakahalaga. Ang mga sugatang puso at kaluluwa ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng ating espiritu. Ngunit sa Kanya, makikita natin ang pag-asa at kapayapaan na kinakailangan natin upang makabangon muli. Lumipat tayo sa awit 91:1-2 na nagsasaad ng kanlungan at kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa Kanya mayroong ligtas na kanlungan mula sa mga pagsubok ng buhay. Sa mga pagkakataon ng takot at pangamba, ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan tungo sa kapayapaan. Ang mga tao sa ating paligid ay madalas na nahuhulog sa kawalang katiyakan at pangamba. Ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagdadala ng liwanag sa madilim na mga sitwasyon. Sa Kanya, tayo ay may kasiguraduhan na ang ating mga hinanakit at sakit ay hindi mananatili sapagkat Siya ang ating kaligtasan. Sa awit 91:10-11, makikita natin ang katiyakan na walang masamang mangyayari sa mga nananampalataya. Ang pangako ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ang Kanyang mga anghel ay nakatalaga upang magbantay sa ating mga hakbang. Sa mga panahon ng panganib, ito ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa ating mga puso. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating pisikal na kaligtasan, kundi pati na rin sa ating espiritual na pagpapagaling. Sa bawat sakit na ating dinaranas, may mga anghel na nagbabantay sa atin, nag-aalaga sa ating mga sugat at nagdudulot ng kaginhawahan sa ating kaluluwa. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na nagdudulot ng sakit, ngunit ang mga pangako ng Diyos ay narito upang itataas tayo. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, ito ay isang aktibong pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Sa bawat panalangin na ating isinasagawa, tayo ay bumabalik sa Kanya, humihingi ng tulong at nagpapahayag ng ating pananampalataya na Siya ay tutulong at magbibigay ng kaginhawahan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga hamon ng buhay, mahalaga na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang ating pag-asa ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa Kanyang mga pangako. Ang kapayapaan na Kanyang ipinagkakaloob ay hindi katulad ng kapayapaang dulot ng mundong ito. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula sa kaalaman na tayo ay nasa Kanyang mga kamay. Ang mga sugat ng ating puso ay unti-unting gumagaling sa pag-ibig at habag ng Diyos. Sa Kanya natutunan natin ang kahalagahan ng pagtiyak at pagtitiwala kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa pagninilay-nilay sa mga talatang ito, naway mapuno ang ating mga puso ng pag-asa at lakas. Ang Diyos ay laging nandyan, handang magbigay ng kaginhawahan at pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, alalahanin natin ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang walang hanggan na pag-ibig sa atin. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang espesyal na panalangin para sa pagpapagaling kung saan sama-sama tayong lalapit sa ating Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa. Panginoon, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga oras ng sakit at paghihirap,
Kami ay nagtataglay ng tiwala na ikaw ang aming pastol na nag-aalaga at nagmamahal sa amin. Sa awit 23, sinasabi na hindi kami mangangamba sapagkat kasama namin ikaw. Sa bawat hakbang ng aming landas, sa bawat dilim ng aming mga karanasan, kami ay lumalapit sa iyo dahil alam namin na ang iyong mga bisig ay nakabalot sa amin, nagbibigay ng lakas at kapayapaan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok ng kalusugan, itinataas namin ang aming mga puso sa iyo. Sa awit 91, pinanghahawakan namin ang pangako ng iyong proteksyon. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming matibay na tore. Nais naming ipagkatiwala ang aming mga alalahanin at mga sakit sa iyo. Sa mga sakit na bumabalot sa amin, sa bawat pagdurusa na aming dinaranas, kami ay nananalangin na ang iyong mga kamay ay magdulot ng kagalingan at kapayapaan. Panginoon, sa mga oras ng pagdududa, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at pangamba. Sa mga minutong tila kami nag-iisa, ipaalala mo sa amin na hindi kami kailanman iiwanan. Sa iyong mga salita kami ay binibigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Nais naming marinig ang iyong tinig na nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Maging sa aming mga mahal sa buhay, kami ay nananalangin. Sa kanilang mga sakit at hirap, naway maramdaman nila ang iyong presensya. Ipinagdarasal namin ang kanilang kalusugan at kagalingan. Ipinapanalangin namin ang mga doktor at mga tagapag-alaga na naglilingkod sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang maipagkaloob ang pinakamahusay na pangangalaga sa mga nangangailangan. O Diyos, sa bawat pagsubok na dumarating sa amin, naway makita namin ang iyong mga kamay na gumagabay at nag-aalaga. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, pahiran mo ang aming mga luha ng iyong pagmamahal. Puno ng pag-asa kami ay lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, salamat sa iyong mga biyaya na walang hanggan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang makilala ka ng mas mabuti. Sa mga oras ng panalangin, kami ay tumatawag sa iyong pangalan na may buong puso at pananampalataya, na sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ikaw ang aming liwanag. Sa mga oras ng pangungulila, ikaw ang aming kasama. Nais naming ipagdasal ang mga tao sa paligid namin, ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga estranghero na aming nakakasalubong. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan, ang mga nagugutom, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng aming mga kilos at salita, naway maipakita namin ang iyong pagmamahal sa kanila. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming manatiling matatag. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang mga pagsubok na dumarating. Huwag mo kaming hayaan na maligaw sa aming landas, kundi gabayan mo kami sa bawat hakbang. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit sa aming komunidad. Naway maranasan nila ang iyong kapangyarihan at kagalingan. Sa mga oras ng panalangin, kami ay nagiging isa sa iyong liwanag. Ang aming mga puso ay nagiging daluyan ng iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Ang mga salita sa awit 23 at 91 ay mga gabay sa aming paglalakbay. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok. O Panginoon, sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyo kami nagtataglay ng tiwala na ang aming mga pinagdadaanan ay may dahilan. Sa likod ng bawat sakit ay mayroong pag-asa. Sa likod ng bawat luha ay mayroong kaligayahan na darating. Ipinapanalangin
namin na patuloy mo kaming akayin sa iyong liwanag upang makita namin ang mga biyayang nakatago sa likod ng mga pagsubok. Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami ay nagtipon sa iyong pangalan, naway madama ang iyong presensya. Sa bawat pagtawag sa iyo, naway magdulot ito ng kapayapaan at kaginhawahan sa aming mga puso. Ipinapanalangin namin ang mga taong wala ng pag-asa na sana'y makita nila ang iyong pagmamahal sa kanilang mga buhay. Sa mga oras ng pangungulila at sakit, naway mapuno sila ng iyong liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong yakap. Sa mga oras ng pangangailangan, bigyan mo kami ng lakas na tumayo at lumaban. Ipinapanalangin namin ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Bigyan mo sila ng pasensya at pagmamahal sa kanilang serbisyo. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, naway madama nila ang iyong gabay. Panginoon, sa aming mga puso, patuloy naming itataas ang aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga alalahanin at mga pangarap sa iyo. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kami ay nananalangin na patuloy mong ihatid ang iyong kagalingan at pagmamahal. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay umaasa sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggan na pagmamahal. Ng Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga hamon ng buhay, pinapasalamatan ka namin sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Sa mga oras ng pangungulila at sakit, ipinagdarasal namin ang aming mga puso na mapuno ng iyong pagmamahal. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang magpatuloy at ang aming mga isip ay mapuno ng pag-asa kahit sa gitna ng mga pagsubok. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng iyong tulong. Sa mga pagkakataong ang aming mga puso ay napapagod at ang aming mga isipan ay naguguluhan, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming matibay na kanlungan. Sa bawat pag-iyak at pag-aalala, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway malaman namin na hindi kami iiwanan ng iyong presensya. Habang kami ay patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay, naway maging gabay mo ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at manatiling matatag. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral at pagkakataon upang lumago. Ipinapanalangin namin na sa aming mga karanasan, matutunan naming magtiwala sa iyong plano. Kahit na ito ay hindi laging maliwanag sa amin. O Diyos, kami ay nakikiusap sa iyo para sa aming mga mahal sa buhay. Sa kanilang mga dinaranas na sakit at hamon, naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinapanalangin namin ang mga taong naglilingkod sa kanila, ang mga doktor, nurse at mga tagapag-alaga. Bigyan mo sila ng lakas at karunungan upang maibigay ang pinakamahusay na pangangalaga sa mga nangangailangan. Naway maging daluyan sila ng iyong pagmamahal at pag-asa sa mga pasyente. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa mga sandaling ang aming mga puso ay nababalot ng takot, naway marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, "Huwag kang matakot, narito ako." Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway maging malinaw ang iyong gabay at ang aming mga mata ay buksan sa mga pagkakataon ng pagmamahal at pagkalinga sa iba. Nais din naming ipanalangin ang mga tao sa aming paligid. Sa mga estranghero na aming nakakasalubong, naway madama nila ang iyong presensya sa pamamagitan ng aming mga kilos at salita. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan, ang mga nagugutom at ang mga nawawala ng pag-asa
Naway maging inspirasyon kami sa kanila na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ipakita mo sa amin ang tamang landas na dapat tahakin. Sa bawat hakbang at desisyon, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga pagkakataon na nagmumula sa iyo. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming magkaroon ng lakas ng loob na magtiwala sa iyong mga pangako. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagsubok, makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa amin. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nagdadala ng aming mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat araw na aming ginugugol, naway maging pagkakataon ito upang mas makilala ka at mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng kakulangan, naway matutunan naming ipagkatiwala ang lahat sa iyo dahil alam naming ikaw ang aming tagapagbigay. Panginoon, salamat sa iyong mga biyaya at sa mga pagkakataon ng pagsubok na nagiging daan upang kami ay lumago. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay umaasa sa iyong mga pangako at sa iyong walang hanggan na pagmamahal. Patuloy naming itataas ang aming mga panalangin at ang aming mga puso ay mananatiling bukas sa iyong liwanag. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay sa mga Salmo 23 at 91, naway patuloy tayong mapuspos ng kapayapaan at lakas na nagmumula sa ating pananampalataya. Ang mga salmong ito ay nagbibigay sa atin ng paalala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa ating mga buhay, kasama natin ang ating Diyos na handang magbigay ng gabay, proteksyon at pag-asa. Sa ating paglalakbay, madalas tayong nahaharap sa mga sakit, takot at pangamba. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mahalagang alalahanin ang mga salita ng ating Panginoon. Sinasalamin ng Salmo 23 ang kanyang pagkalinga bilang ating pastol. Tayo ay hindi nag-iisa sapagkat siya ang nag-aalaga sa atin. Pinapahinga tayo sa mga pastulan ng kanyang kabutihan at nag-aalaga sa ating mga sugat. Ang kanyang tunguhing magpagaling sa atin, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng ating mga buhay, ay isang pangako na dapat nating hawakan ng mahigpit. Sa Salmo 91 naman, makikita natin ang matibay na pader ng proteksyon na iniaalok sa atin ng Diyos. Siya ang ating kanlungan at kalasag sa gitna ng mga panganib. Sa mga oras ng pangangailangan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang Kanyang pag-ibig ay hindi natatapos. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dala natin ang Kanyang presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Mahalaga na sa ating mga puso at isipan, itinatak natin ang mga katotohanan ito. Huwag natin kalimutan na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang pagkilala sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas ay nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala at pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, pinapahayag natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang ating mga hinanakit, takot at pagdududa ay nagiging daan upang tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Sa mga sumusunod na araw, naway patuloy tayong mapuno ng pag-asa at lakas na nagmumula sa ating mga pagninilay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay hindi natutulog. Siya ay laging nakikinig at handang umaksyon sa ating mga panalangin. Kapag tayo ay nawawalan ng lakas, alalahanin natin ang Kanyang mga pangako. Siya ang nagpapaginhawa sa ating mga puso at nag-uugnay sa atin sa Kanyang walang hanggan na pag-ibig. Huwag nating kalimutan ang mga natutunan natin. Isama natin ang mga salmong ito sa ating pang-araw-araw na buhay.
ipagpatuloy ang pagninilay at pagdarasal at ibahagi ang mga mensaheng ito sa iba. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging liwanag sa mundo na puno ng dilim. Ang ating mga karanasan ng pagpapagaling at pag-asa ay maaring magsilbing inspirasyon sa iba na nangangailangan din ng lakas at pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay magkasama sa mga ganitong pagninilay, nagiging mas matatag tayo sa ating pananampalataya. Ang ating mga puso ay nagiging mas handang tumanggap ng mga biyayang inilalaan sa atin ng Diyos. Kaya't patuloy tayong manalangin, umasa at maniwala na sa Kanya, lahat ay posible. Naway ang ating paglalakbay ay maging puno ng pagmamahal, pagkakaisa at pananampalataya. Sa bawat hakbang natin, dalhin natin ang Kanyang mga salita sa ating mga isip at puso. Magpatuloy tayong lumakad sa Kanyang liwanag at pag-asa, at sa bawat araw patuloy tayong maging saksi ng Kanyang kabutihan sa ating mga buhay.